Good morning po sa lahat. Ako po si Ma'am Janet Casanova, isa pong stroke patient. Na-stroke po ako noong February 15 at yun po ay nangyari sa Dubai noong time na yon. And na-hospital po ako doon, na-confine po ako 3 days yata yon. Then after that, nagpahinga po akong 2 araw, iniuwi po ako dito sa Pilipinas. At nung pagdating ko po ay, nung dumating po ako dito, pagkalabas ko po ng ospital ay naramdaman ko na lang na yung paningin ko ay apektado. Kasi ang sabi po ng doktor ay right side yung naapektuhan sa akin. Right side po, kasama po yung mata ko. Tapos napansin ko na lang po na yung mata ko ay malabo talaga yung paningin ko. Bukod po sa malabo, as in ay kabit-kabit yung tingin na, at saka po yung kapag yung kausap ko ay nandito na sa malapit, ang tingin ko po sa kanya ay nasa malayo siya. At kapag po yung tingin ko sa baba, ang tingin ko po yun ay napakalalim. Kahit po patag pala siya, ang tingin ko po ay lubak-lubak yun at napakalabo pa nga ng paningin ko. Tapos sinabi po nung pagdating ko po dito, after 2 days yata yun ako nakapahinga, pina-check up nila ako sa Panawan. At ang sabi nga nila ay inulit yung CT scan ko na ginanap sa Dubai, nakita nila na may pumutok na ugat sa akin sa left side at ang naapektuhan sa akin ay right side. At kasama nga yung mata ko sa naapektuhan at hindi niya daw sigurado kung magbabalik pa yung paningin ko. At in-advise niya na magpa-check up ako sa ENT. Pero dahil nga po sa March pa lang noon ay nag-lockdown na dahil sa COVID. Hindi na po ako nakapag-check up noon, hindi na rin ako nakabalik sa doktor ko sa Tanawan, hindi po ako nakapagpa-therapy, hindi po ako nakapagpa-check up sa ENT. Hirap na hirap po ako ng time na yun kasi hindi na nga po ako nakakalakad, tapos yung mata ko ay malabo pa. Hindi rin po ako nung time na hindi rin po ako makapagsalamin kasi irritable po yung pakiramdam ko. Tapos nung time na lagi kong tinatanong sa mister ko at sa mga anak ko, sinabi ko sa kanila na ang hirap pala ng ganito na hindi ka na nakakalakad. Tapos apektado pa yung paningin mo. Sabi ko sa kanila, magbalik pa kaya yung dati kong paningin. Tapos nung time na wala na nga po akong kaisipan kasi nga hindi naman ako nakakapagpa-check up, pinilit ko na pong naisuot. Isuot ko muli yung MGI glass ko. Ito po yung, sinuot ko to noong May na yata noon, tinry ko na makapagsuot ako. Hanggang po sa ngayon, sinusuot ko na to, inaalis ko lang siya as in kapag tutulog ako sa gabi. Kahit po araw at matutulog ako ay hindi ko po ito tinatanggal. At sa awa po ng Diyos, bigla ko na lang pong napansin at naramdaman sa sarili ko na yung paningin ko sa ngayon ay okay na, balik normal na po, hindi na po siya malabo, hindi na po ako tumitingin ng kabit-kabit, at as in patag na po yung tingin ko sa baba. Kapag po ngayon na nakakalakad na po ako, kapag po lumalakad ako ay nakakalakad na po ako ng as in walang tungkod, walang humahawak sa akin, at kasi nga okay na yung paningin ko, pantay na po yung tingin ko sa baba. Hindi po katulad ng dati na ang tingin ko sa dinadaanan ko ay lubak-lubak. Kaya ako po ay nagpapasalamat at na-try ko po ulit sa sarili ko na isuot yung salamin ko na MGI. At ito po yun, sa awa po ng Diyos naramdaman ko na nagbalik na po sa normal yung paningin ko. Ang problema ko na lang po, yung kamay ko, manhid pa, at saka yung face ko po ay sobra pa pong kapal. Sobrang manhid pa po, wala pa pong pakiramdam. At yung paa ko po ay nailakad ko na, kaya lang ay medyo tumatalsik pa po. Maraming pong salamat at salamat po sa MGI dahil po dito ay talagang malaki po ang naitulong ito sa aking paningin. Alep, ano na ang development sa mata natin ngayon? Yung sa blackboard. Oo, yan na. Yung sa blackboard. Oo. Dati kasi, nung di pa ako nagsusot ng nanospec, parang yung tingin ko sa blackboard, as in blanco lang talaga siya. May nakikita akong puti, pero blurred na blurred na blurred. Tapos, wala halos akong makita doon. As in blackboard lang talaga. Tapos, nung nagsuot ako ng nanospec, nakikita ko na yung bawat letter. Nakikita ko na yung bawat letter ng nakasulat sa blackboard, pero hindi ko pa masyadong nakikita. Medyo malabo pa siya, pero nakikita ko na yung bawat space. Yung kwento mo na blackboard dati blanco, tapos dati blanco, tapos unti-unti siyang magi-improve. Parang ano lang siya, 'di ba? May nakasulat doon na chalk. Tapos nung nagsuot akong nanospec, parang nag-i-improve siya konti kasi dati blanco, ngayon parang white space, white space, white space. Tapos nung unti-unti rin siya nag-i-improve ngayon, halimbawa, ask, ASK,
bawat pagitan ng isang letter, nakikita ko na, pero hindi ko pa rin nababasa yung bawat letter. Parang medyo malabo pa rin. Blurred pa. Blurred pa. Ayun sa TV natin. Dati kasi sa TV, Hayaan mo siya. halimbawa sa PG, Hayaan mo siya. 'di ba sa TV, may PG doon, kulay blue tapos may nakasulat na PG na white. Dati tingin ko lang kulay blue tapos blanco siyang white, as in parang square din siya na white. Tapos yung nakasulat sa baba na Kahit ganyan kalaki yung TV, kahit ganyan. Dati kahit ganyan, nakahiga ako doon sa upuan. Tapos parang tingin ko pa rin sa TV blurred pa rin yung mukha nila, malabo pa rin. Tapos ngayon nag-i-improve na siya. Nakikita ko na yung nakikilala ko na yung mukha nila. Hindi kagaya dati sin blurred na blurred, tas kalabo-labo. Nakita mo na mukha ni Vice Ganda, ni Ann Curtis. Nakikita ko na. Dati, lalo na nung maliit pa yung TV natin, wala akong makita. Kahit nakadikit na yung mukha mo sa screen. Nakikita ko, kaya ako lumalapit para makita ko. Kasi pag nakaupo lang ako, hindi ko makita. As in talagang blurred. Blurred na Kahit blurred yung talaga. may salamin ka na mataas ang grado, hindi mo nakikita yun. Tapos, dati nung maliit pa yung TV, lalo na nung hindi pa ako nagnananuspek, pagka nasa malayo ako, as in talaga, yung liwanag na lang talaga yung nakikita ko. Tapos, yung sounds lang din yun, naririnig ko. Tapos, nung lumaki na yung TV natin, medyo nakikita ko siya, pero blurred pa rin. Nung nagnanaspek ako, nakikita ko na, nag-improve yung mata ko. Parang, hindi na siya blurred, malabo na lang siya. Tapos natatanaw ko na siya ng konti kahit nasa malayo na ako. natatanaw mo na ng konti kahit nasa malayo ka. Yung kalsada. Yung kalsada, dati kasi pagtatawid ako, hindi ko nakikita kung naandar ba yung sasakyan o hindi. Dati, pagtatawid ako sa paningin ko, yung sasakyan, nakasteady lang siya dun sa isang tabi kahit naandar siya. Tapos, ngayon, nung nagdanaspek ako, nakikita ko na siya kung naandar o hindi. Nakakakita na rin ako ng sasakyan sa malayuan. Pero, hindi ka natawid mag-isa, ha? Natawid na. Ngayon, natawid ka na mag-isa? Kaya ko na. Hindi pa rin. Huwag kang hindi kaya-kaya. Magpapatawid ka pa rin, ha? Wala namang Bakit ginagawa mo nang tumawid mag-isa? Walang kwenta yung tanod namin dun. Bakit? Basi Kuya Tony, nakatanaw lang. Wala nang ginagawa. Nag-names ka pa. Di sana sinasabi mo, Kuya Tony, itawid mo ako. Kung ikay maipit, Wala pa naman ako kasabay dun. marami kang kasabay. Ngayon, yung mata mo, hindi sumasakit ulo mo. Minsan, pagka nakahiga lang ako, tapos pag sinusot ko yung nanospek, mamaya-maya wala. Hinuhubad mo ba yung nanospek mo? Hindi, hinubad ko lang siya, tapos maliligo ako, matutulog. Magalaw pa yung mata mo. Pero hindi kagaya ng dati, maganda talaga. Nagalaw lang siya ngayon pag na-focus ka ng tingin mo. Huwag mong titigan yung liwanag. Yan, ganyan lang. Pero dati, pag nagpipicture ako, as in, di ko talaga kaya na ganun talaga yung mata ko. Ngayon, tititig na lang ako diretso dun sa camera. Pagtingin ko, nakagitna na siya. Unang picture ko nung kabibili mo pa lang ng cellphone, bago pa lang cellphone mo. Nagpicture ako. Unang picture ko, ng selfie ko, magkasalubong siya. Nung pangalawa, pag selfie ko, suot ko yung nanospec. Nung nag-selfie ko sa akong panguna,
wala pa akong sa nanospec noon, nung bagong bilhin pa lang cellphone mo. Tinanggal ko siya sandali para mag-selfie ako. Tapos, magkasalubong siya. Nung sunod ko yung nanospec, mag-selfie ako. Na siya, nasa gitna na siya parehas. Tapos, pagka nag-selfie ako lagi nang nasa gitna yung itim ng mata ko, hindi na siya nagilid. Nung sinasabi mong blanco pa yung blackboard, paano ka nakakapagsulat? Papadikta ko sa kaklase ko, kaya lalapit ako. Nalapit ka. Di ba sa front row ka Kahit sa unahan na ako nakaupo, kahit sa unahan pa lang din ako nakaupo, blurred pa, wala kang makita. Blanco pa rin. Ako po si Eddie Uhano, isang teacher sa high school. Noong Agosto 2023 po ay napansin ko na lumalabo po ang aking paningin dahil sa paggamit ng computer. Kaya naisipan ko na pumunta po sa optical clinic para magpagawa ng salamin. Pero nang ako po suriin doon sa optical clinic, nalaman ko na hindi na pala nakakabasa itong kanang mata ko. Kahit anong lens ko ang ipagamit ito sa kanang mata ko, ay wala na po talagang mababasa. Kaya nalaman ko na barado pala ang ugat ng aking mata. Kaya doon, dalawang procedure po ang sinuggest nila sa akin. Yung steroid injection, yung high dose po na nagkakahalaga ng 14,000. At isa pang procedure, yung laser po na nagkakahalaga naman ng 27,000 pa ako sa Facebook. Nakita ko po yung video ng isang tao na gumamit ng ion spec na barado din po ang kanyang mata, ugat ng kanyang mata. Kaya nagka-interest po ako na panoorin yung video. Pagkatapos po noon ay nag-message po ako doon. Nakatanggap po sa message ko ay si Ma'am Arian Gonzalez Garcia. Noon, pumili po ako sa kanya ng ion spec. Simula nung gumamit pa ako ng ion spec, nawala na po yung pagluluha at pangingirot ng aking mata. At sa loob po ng isang buwan, nawala po yung aking sinusitis, pati po yung aking vertigo. Hindi na rin po ako sinusumpong ng high blood pressure. Yung akin naman pong sore throat na hindi po mapagaling ng mga doktor, dalawang doktor na po aking pinuntahan. Sa loob po ng 3 buwan, gumaling na po yung aking sore throat. Dahil yung kanang mata ko naman po na hindi makabasa, pagkalipas po ng 2 buwan, sinubukan ko pong manghiram ng reading glass sa aking teacher. Hello, Kaayon Spec. Good morning. Karong higayuna na napunta dire sa Apupong, no, sa panimalay ni Ma'am Da Valerio. So atong interviewon kining isa ka bata nga siya na mag-istorya kuno sa gibati niya sa iyaha nga mata. Hello gang, good morning. Kinsa imong pangalan? Ako po si Draven Prince TV. Pila imong edad? I'm 13 years old. Unsa imong gibati sa una sa imong mata? Sa una, wala pa akong ion spec. May mga puti-puti na nakatupad sa mata ko. Kala ko normal lang. Ngayon, may ion spec na ako na nag-aarang-arang ng mga nagalupad sa tunga sa mata na ako. Pila ka adlaw ka nagamit gani? Wala po ka. Doha pa siya kaadlaw. Sa pagganit imong gibati katong wala pa kay ion spec pag pagganit ka o cellphone. Nang nagkatulang kong mata, pas kung katulon ako magluwa siya. Karon kumusta siya? Dili naman din na siya katulong. Okay, praise God. So, nindot kaayo, no? Siya nagapamatuod sa kabata, no? Floaters ang iyahang gibati sa iyahang mata. Karon nag-arang-arang na. Duha pa lang kaadlaw. Duha pa lang. Kunya, naamagudtaan ni o anti-radiation na siya, anti-UV, anti-blue rays. So, kayo na siya. So, thank you kaayo gang sa higayang nga mong i-share na makaabot po sa uban na kung any blessing. Thank you. Hindi ko talaga binigay ng cash. Kasi sabi ko, gusto ko salamin. Ang cash kasi mabilis lang maubos. Wala na. Sabi ko nga, kahit anong mangyari. Salamin. Ayun. Nangyayari pag ganito. Ayun na cash ko. Galit siya sa akin kasi nung ginamit ni mama yung salamin. Ano ba yung salamin? Bakit may side effect? Tumaas yung BP niya, nahihilo.
Ang dami niyang naramdaman, masakit yung dibdib, nagsisikip ulo niya, di nagalit yung ate ko. Dapat pupunta siya ng may doktor dito international, hindi niya pinatuloy. Sabi ko na sa akin, huwag mong lagyan si mama doon kasi pag inatake yan sa daan, anong mangyayari? Di wala akong nagawa. Sabi ko, sige, wag na. Ayaw niyo, wag na. Pero syempre, masama loob ko. Kasi hindi tumuloy di ito na. Nung following day, medyo gumagaan na yung pakiramdam niya. Siguro 3 weeks from now na, sabi ko niya sa akin, may liwanag na. Nakakaanin na. Hanggang ngayon, ito na po siya ngayon. Kung makita niyo po yung eyes ni Mama, sobrang damage talaga. As in damage. Mapula yung gilid, tapos... meron ako dito sir Luminaw na? May katarata. Siya po may katarata. Pinadaan ito ni Dr. Alodi. Halagang 20,000. 20 pa operahan. Halagang 20,000. Operahan na ako. Naka-schedule na ako. Oh, wag na kayo magpa-opera. Ay naku, sayang ng 20,000. Ibilihin na lang yan. O, tinan nyo. May naramdaman agad siya. Instant sinanay malinaw ko. Ay, naginilapat ako. Testimony po siya. May katarata po siya. Case po. Thank you Lord. Nakita niyo po kung gaano siya kasaya. Ito po, may testimony po tayo ngayon. Ilang taon na po yung katarata niyo? Matagal na po. Matagal na? O ngayon nakaramdam po kayo ng ginhawa? Sayang po, yan na lang po ibili ninyo. Yung 20,000 nyo na operahan kayo. Nakita niya na raw. Bakit kanina po hindi kayo nakakakita talaga? Tingnan nyo. Sinabi ko na sa iyo yan. Balista ka na kay Sir. Diba? Umiyak po siya dahil sa tuwa po niya na nakakakita na po siya. Umiyak siya. Nakakita na siya. Diba? Naginawa na po siya. Instant, pagka pinasuot ko lang sa kanya. Ayan. Diba? Bigla siya na nakita niya na malinaw na raw. Pinatakpan ko ito. Ngayon, bumili ka na niya ngayon. Sabi ko, operan daw siya 20,000. Yung 20,000 mo na lang ibili mo. Yan na yan. Yan na yan kasi ako din may katarak. Pero ito na ngayon ang pinamili ko. Umiyak po siya dahil sa sobrang tuwa niya na nakakita na po siya. Saglit lang po, seconds lang po, kasusuot lang po niya. Ayan po siya. Ayan po siya. Ayan po. Diba? In God's will talaga po. Si God lang po talaga ang nagbigay sa inyo niyan. Si God po talaga. Ito po, ginagawang kasangkapan po talaga ang MGI. Ayan po. Ang MGI, Eye Medical Eyewear. Ayan po. Ito ay, yung mata niya ngayon ay naging okay na po. Mula sa isinilan siya, hindi namin alam na yung mata niyang kabila, hindi pala makakita. Malaki na siya at alam na namin na sabi na hindi makakita ang kabila ang mata. Napakalungkot ko talaga na ganun ang ano niya. Tapos, pinatikap namin si doktor na kung ano ang dapat, kung ano gawin sa mata niya kabila hindi makakita. Ang result niya, inborn daw. Hindi na pwede ito makakita kasi inborn. Ay inopera ko na subukan mo yung iron speak na nila. Ay sa akin naman, ang lakas tutok ko na parang naniwala talaga ako na yun naman paraan ni Lord na ang problema namin, maging magaling ang bata nito. Mga ilang buwan na balitaan ko ito kasi sa Bulacan ako na umuwi daw sa bahay nila umiyak kasi napansin na niya na ang mata niya makakita na kaya nabiglaan din ako. Ay parang maniwala ako, napunta ako sa kanila, pero may video yung anak ko na patunayan na ito na nanay, pinakabar yung kabilang niya mata, kung talaga makita, tapos bit-bit niya yung kulay, yung at ayun nagawa ng teacher. Ay salamat lang, nakita na talaga siya. Sabi ko, maraming salamat Lord sa inyong faith na ito ang paraan mo ang aming kapatid na nag-open sa problema namin para sa kanyang kapatian lalo sa amin. Salamat po.
Hi guys, welcome to my vlog. So ako po si Elden K. Sibilia. Ano po, pwede niyo ba akong tulungan makagamit yung mata ko? Kasi malabo ito eh. May katarata ako. Nung nag 2 to 3 months po, doon po namin yung napansin na meron pong puti sa dalawang mata niya po. Kasi po gusto sa yung hospital namin siya dinala nun eh. Kasama ko po yung amin ko. Tapos may isang doktor po na nagsabi na na kung gusto daw po namin, libre yung operasyon, kaya lang tatanggalin po nila yung mata. Bali, wala na siyang magiging mata sa salaminan. Pero hindi naman makakakita. Magtotally blind po siya. Wala po kami trabaho. Wala po kami yung sabi. Ito po nung gabi Lord, kung hindi po, na mautaan mo ka ako, sana, hindi po kayo magsain. Na kahit sa amin na lang. Tapos po, yung in-share na isang friend ko, nakita ko po yung post niya na yung tungkol po dito sa alamin. Tapos, nag-message po ako agad. Kasi nung una po duda po talaga kami. Kasi nga po, sa alamin, tapos walang grado. Paano kaya yun? Paano gagawin naman ako? Paano makakakita ng maayos? Hanggang sa, sabi ko, sige, bahala na, wala na kayo pangahawakan. Sabi ko, ito na lang sa alamin na to. Pagkabigay ko po sa inyo ng salamin, pag-uwi ko, paano po? Parang kinakapakapan niya. Ngayon po, Para makita niya. Opo, nakaganyan, tagilid, tapos gano'n, tapos kinakapan niya kung ano yung pipindutin niya. Hanggang sa, nung pagkasat ng salamin, nakaganyan na lang, tapos yung
naman mula dito sa ibabaw hanggang dito sa talikod, hanggang sa tenga. July, nagpa-check up po ako ng mata. Last year, ng findings po, may bukol po ako sa mata. And then, ang sabi ng doktor, ooperahan ko, papa-opera ko, nagagastos ako ng 130,000. Hindi na po talagang operation na po talaga. Ang akong pera, saan ba naman ako kukuha ng 130,000 ang lit ng tindahan ko? Hindi ko po talaga kaya. Sir, nakaipon na po ako, pwede na po akong bumili ng iron spec para di na po ako gagastos ng 130,000 sa operation kung kaya po. Isa pa akong problema na nagkasabay silang pina-check up po, sir, yung mata at saka sa skin po. Kasi dito ko noon, puno-puno po yan ng tigidig. Yung parang maliliit na butlig. Pati po dito sa pisngi, tapos dito sa balat. Puno-puno po yun noon. Tapos dito sa paa. Then dito sa loob ng ganito po basta dito. Tigidig po na napakarami. Ang kati, super. Every summer po yan, tumutubo sila. And then, ito po talaga, punong-puno po ito hanggang dito, ng matitigas na balakubak na puti-puti. 11 years ko po yung ininda. Yung doktor na pinuntahan, dinala ako ng tita ko sa derma sa Bulacan. Tapos, ang dami pong sabon, hindi pa rin bumalik. So it so happened that Dr. Cabrera of Cebu, sabi niya, huwag ka magpa-script kasi merong salamin na magic. Yan ang sabi niya. So madaling sabi, naniniwala naman ako kasi wala akong pera at that time na pinahanda ng doktor ng 135,000 sa dalawang mata i-scrape. So being a retired teacher, parang hindi ko kaya yun. Parang ang dami kong ililistang pangutangan. Di ko ba? So I tried it nung nag-soap opening dito, that was October 13. So, first time kong nakita ko din yung inventor at that time. So, bilib na bilib ako sa salamin ito. So, ito yung binili ko kaagad. Then, after 3 weeks, tinry ko siya for 8 hours a day talaga. Walang paltos yun. Sinusunod-sunod ko for 3 weeks. Yung aking teridyo, lumabas yung kabila siya. Parang di inano siya ng muta, pero meron siyang matigas. So, dinala ko dun sa opta ko. Sabi ko, Dok, ito na po ba ang i-script mo? Sabi niya, anong ginawa mo? Sabi ko, ito po. Oo. So, hindi siya maniwala at that time, di pa ako rin marunong kung anong laman ito. So, sabi ng doktor, anong laman dyan? Sabi ko, basta sabi nung inventor na si Dr. Son, makaayos na ng teridyo, basta ganyan-ganyan, eye condition, sabi niya. Tanungin mo kung anong nilalagay sa salamin mo. So after, on the 18th day, after nung lumabas yung kabila naman. So, sabi ko, napaka-swerte ko kasi without any surgery na lumabas yun. So parang pulang-pula palagi yung mata ko, parang drug addict, pero ang sobrang kati. Oo. So nahihiya ako kasi akala na nila, ano kaya itong babae nito? Diba ba? So sa tanda kong ito, sabihin nila, ano kaya ito nagda-drugs o hindi? Diba? Kasi bawat nakatingin sa akin, parang sila ang nagpo-problema. Kasi pula, tapos tinakawat ko. So madaling sabi, with just 18 days, dito sa salaming ito, naayos yung aking teridyo. Na-save yung aking na-save yung aking 135. So yung kalahati, ginawa ko na lang din, hinamit ko as a mobile stockist. Para meron akong remembrance, di ko ba? So nung nakita ko maganda yung produkto, maganda din yung, di pa rin ko maintindihan yung Complan, pero sinishare ko na, marami din silang nag-yes doon sa Mindanao. So sabi ko, ito na siguro yung aking negosyo na through my experience, may share ko. So, gamitin lang natin yung ating mga eyeglasses para tuloy-tuloy din yung recovery. Hindi lang yung ating kundi yung insomnia, nakukuha din sa akin. At saka ito pa ang nakakatawa. Parang di ko i-share ito, pero i-share ko sa inyo sa mga girls. After a month noon, isang buwan, nagtaka ako, bakit nagkaroon ako? At my age, na 64, sabi ko, bakit nagkaroon ako for just 5 days? Yun pala, nagdi-detox siya. Kasi at that time, meron akong mayuma. So, hindi siguro na ilabas lahat. So, kasi sabi ng OB-GYN ko pag
Nag-ano na daw tayo, di ba, pag nag-menopause na, mag-strength lang din yun. Pero nilabas niya. So, grabe ang nagawa sa akin ito. Nasa mata lang dapat, pati buong katawan pa ang inayos. Then dati, hindi ako mag-heels. Hindi ako mag-heels kasi masakit yung tuhod. Pero ngayon, kayang-kaya na mag-heels. So, yun yung bonus. Ano dito ba? Bumata pa sa mask. Nawawala, hinahanap ko yung wrinkles ko. Sabi ko, saan kaya yung wrinkles ko? Diba? So, thank you, MGI. Total package po ang binigay sa atin. Healthy, wealthy, at saka bumata pa ng 15 years yata, diba? Bonus na yun, ano? So, thank you, Kaproy, for bringing MGI dito sa Pilipinas kasi ako ang #1 na nag-benefit nito. So, sana lahat tayo mag-benefit nito din. At saka, it is a high time for us na yung ating sarili regaluhan naman natin mga MGI products. Thank you and Merry Christmas. Hi, good morning everyone. Ayan, my name po is Maricel Velasco from MGI Company. Ngayong araw na to is October 12, 2022. Nandito kami sa bahay ni Sir Bart. Ayan. Anong full name niyo, Sir? Bart Maling. Bart Maling. Ayan. Isa po siya sa natulungan ng ating Ion Spec Medical Eyewear. Siya po dati ay bulag. Ayan, dahil po sa diabetic, 4 years po siyang bulag. Pero ngayon po is nakakalakad na po siya ng normal. Yan, hindi na po siya talaga bulag ngayon. Malinaw na po yung kanyang paningin. Alamin po natin yung nangyari sa kanya dati, ha? Kasi dati talaga hindi siya nakakalakad ng maayos. Ayan. Pero ngayon, nung luminaw yung kanyang mata, ayan, naibalik yung linaw ng kanyang mata, okay na po yung lahat ng bagay sa kanya. Alamin po natin ngayon, kayo, sir. So, yung pinagamit ka namin ng salamin, di ba sa isang presentation yun, ano po yung nangyari nung unang paggamit sa inyo ng salamin? Yung unang paggamit kasi, nung pinahiram ako ni Ate Milet, si Ate Milet ang nag-invite sa akin para ng salamin. Sabi ko, unang-una, wala namang mawawala sa akin kasi wala na nga siyang makita. So, technically, no pun intended, pero wala talaga sa... Hindi, dahil walang makita, so pwede ko suotin. So, during na pag-aantay ng habang nagle-lecture si Pastor noong time na yon, sabi ko, after kung makakita, tinanong ako ni Ate Milet kung ano daw naramdaman ko. Sabi ko, wala namang iba kasi syempre, madilim, nagpa-PowerPoint presentation. Nung pagbukas ng ilaw, hindi ko na ma-explain. Ako, napahawak na ako kay Ate Milet. Umiyak na ako. Iyak-tawa ako doon sa lugar. Sabi ko kasi hindi siya ma-explain. Kasi wala naman akong in-expect na makakakita pa ako ng gano'n na gano'n yung magiging resulta sa akin. Sabi ko, tapos sobrang saya. Basta ang ginawa pa sa akin noon, pinag-test. Hindi lang kasi yung paglalakad yung mahirap. Buong buhay mo. Imagine mo yun, pagigising ka sa umaga. Hindi naman sa pero isang mata na lang gumagana sa'yo eh. So nag-aantay ka na sana makakita. Hindi ka na nag-antay. Actually, hindi ako siya nawalan ng pag-asa, pero wala talaga siyang pag-asa kasi. Sinabi ng doktor na antayin mabulag ang isa para sabay silang operahan. Ayun lang naman ang nangyari doon. So, habang isang mata, ako ay gumagawa po ako ng costume nang nakapikit ang isang mata ko kasi hindi ko kayang pagsabay yung gumawa ng costume ng magkasabay sila. So sabi ko, pero ngayon dahil nakakita ng isang mata ko, sobrang saya na nang nangyari sa buhay ko. Nung May 4, 2022 lang siya nangyari. So ilang buwan pa lang, sobrang nagbago yung takbo. Sobra. Sa 5 buwan, ang laki-laki ng 5 months na po kayo gumamit ng salamin na Ion Spec. Pero nung nandun kayo sa presentation, 1.5 hour, nakakita na talaga yung 1.5 hour lang nakakita siya agad. Oo. Nung una pagsuot mo, malabo talaga kasi wala siyang grado. Wala kasi siyang grado kasi siya yung bulang. So technically wala siyang grado. Hindi siya magagraduhan kasi wala siyang makita. Oo. Tapos, di ba habang ginagamit mo siya, and then 1.5 hour, nung mga 1.5 hour, nagulat ka. Nung talaga nakabasa ka kasi, sobrang nakakagulat. Sobrang gulat kasi, nung habang nakikinig pa ako, hindi ako nakikinig. Kasi nga
hindi ako nakikinig talaga kasi nga wala nang ano eh. Parang walang pag-asa. Wala namang mawawa. Tsaka hindi ko sa alam kasi, first time ko narinig yung iron spec na to, na yung salamin na to. So, sabi ko, wala namang ako narinig na ganyan technology pa. Parang pinagbigyan mo lang ako. Oo, parang gano'n natin. Parang hiyakan na. Pero sobrang laki ng pasasalamat ko kasi in-introduce nyo ako sa salamin. So, sabi ko, salamat talaga. So, ayun, yung family ko, mga kapitbahay ko, pinagkukwento ang mga kaibigan ko, pinagsabihan ko talaga sila. Tapos yung mga interesado, sabi ko sa kanila, kung interesado kayong bumili, hindi ko kayo sinasabihan para bumili kayo. Interesado ko kasi baka may mahal kayo sa buhay na gusto nyo makakita. Kasi ayun yung pinaka-importante doon. Kasi, ako umiyak. Umiyak lang. Hindi kasi, ito din yung sinare ko dati, sabi ko sa kanila, kapag may tao nagmamalasakit sa'yo, kailangan mo maramdaman yun. Kasi pag naramdaman mong mahal ka, doon lalaki yung pangunawa mo sa mundo. Na hindi, kasi nung time na yun, sabi ko sa iyo, nung bulag ako, sobrang down ang buong buhay ko dahil dyan. Kasi nga, basta, umiyak. Ulit naiyak ako. Naalala ko na naman. Kasi yung hirap na dinaanan mo. Kaya di Sobrang hirap. Oo, imagine mo pag-isip mo sa isang umaga. Di ba, kapag nag-brown out pa lang, kapag walang tayo makita, ang dami reklamo, ayun pa kaya 4 years siya, totally blind siya, tapos hindi niya makita lahat ng bagay. Sabi nga niya, hindi paglagay ng tubig sa baso, hindi sumushoot, kasi nga hindi niya makita. Imagine yun. Tapos ngayon, in just 1.5 hour, okay siya, nakakita lahat. Hanggang 5 months ngayon, 5 months na po siyang gumagamit ng iron spec. Talagang okay na po siya. Ngayon, hindi na siya na-operahan, di ba? Sabi ng doktor, antayin mabulag ulit yung isa, tas para operahan. Pero sa kalooban po ng Lord, hindi na yun inantay yung isang mabulag. Talagang nakorek po yung isa kanyang mata. Dahil po sa ating iron spec medical. Kapasalamat ako sa inyo lahat. Salamat. Yeah, isa po lang yung instrumento na ginamit ng Lord para, ayan, makakita ka. Ibig sabihin, marami kang masishare na inspired sa kwento mo. Ayun po. Thank you so much. Thank you, Lord. Glory to God. Since I was born, 2000 I grade na yung mata ko. Pero yung pinakamatindi po, during pandemic, wala na talaga akong mabasa. Pero grabe, buti na lang yung nag-invite sa akin na mag-present ng iron spec, pinagbigyan ko. After an hour, nawala na agad yung dry ng mata ko, na nagsasuffer ako for more than 2 decades dahil sa contact lenses. Sabi ko, kakaiba. So because of the elements nga pala sa frame. So because nakinig ako sa presentation, I really understand. And then after 6 months, nakakabasa na ulit ako without using my contact lenses. So kung hindi na agapan ng iron spec, kung hindi dumating yung iron spec, baka ngayon, bulag na siguro ako. At least, so kung mataas yung grado mo, it's either you use contact lenses first while using iron spec para hindi mahirap, or pwede mong ipatong yung iron spec dito because yung elements na powerful na sa frame, wala na sa hindi na sa lens. Kasi walang grade yung iron spec pero it lowers your grade over time. Amazing, di ba? So mas maganda ikaw mismo maka-experience by yourself. Kasi it's your own story to tell. Iba yung naririnig mo sa akin. Iba yung ikaw yung magkukwento. Ako po si Edwina Asiaga Marquez. Nakatira sa Santo Tomas, Pangasinan. Nung unang naramdaman ko po kasing masakit tong mata ko, taka yung ulo ko. Nagpa-check up ako sa eye center. Sabi ng mga doktor sa akin, ano daw, may kakaiba sa mata ko. Ano daw, tawag doon, astigmatism pigmentosa. Yung wala daw gamot. Yung paunti-unti na daw akong mabubulag. Naiyak ako pag... Sige, okay lang, kwento niya. 3 doktor na akong nag-second opinion kami. Ganun pa rin ang findings nila sa akin. Hanggang sa 3 doktor na akong nagpatingin, ganun pa rin. Tapos yung kapatid ko, nagtanong-tanong siya sa mga kaibigan niya kung may alam silang nakakagamot dito.
Sabi naman nung kaibigan niya ni Yaya, sinabi niyang mayroon siyang alam na nakakagaling daw dito sa sa mata ko. Tapos pumunta kami doon saan na ba yun? Sa Mandaluyong. Sa Mandaluyong sa po. office ng MGI. Sa may Cherry. Sa may Cherry. Doon ko na itong salamin na ito pinagamit sa akin. Kasi nung masakit napansin ng kapatid ko na masakit tong ulo ko, hindi ko para siyang nabibiyak. At saka yung mata ko magkirot siya. So, pagkatapos yung gamitin po yung salamin, ano po yung naramdaman? Pagkatapos na gamitin tong salamin, wala akong nawala yung pananakit ng mata ko at saka yung ulo ko. Hanggang sa tuloy-tuloy ko siyang ginamit. Ngayon po, kumusta na pakiramdam niya? Okay naman po siya. Hindi na siya sumasakit. Hindi na sumasakit yung ulo ko. Hindi na kumikirot yung mata ko. Sa kapag gamit ko siya, hindi na nasisilaw yung mata ko. Maliwanag na rin yung paningin ko pag nababasa lang ako, gumagamit lang ako ng may may grado. So, yun lang ako. Marami akong salamat. At sana mapanood din. Parang wala na yung floaters. Oh, talaga, ante? Parang clear. Lumilinaw, ante? Oo. Medyo luminaw na? Kita ka. 37 yan, di ba? Medyo, nakakakita-kita. Pero pag wala, wala akong suot. Sino, ante? Pag wala akong suot, may floaters, may floaters? Yung mga Ito, ante. Yung mga malakas yun. Mas malakas yan, ante. 2,000 negative ion yan. Diri, gusto niya inike. Mas clear kasi. Patry mo lang sa kanya. Mas clear to kasi malabo pa yung mata niya. Sige nga, ante. Isuot mo. O, diba? M37 lang. Malakas. Medical eyewear. Nawara ni mo. Floaters, ante. Nawawala. Parang gano'n, no? Parang clear. Clear siya. Good news. Oo. Nakita ka na pala. Medyo lang. Siyempre, di may madadali-dali. Hirgat madali-dali ang call. Siyempre, yan pa man la, di ba? Pero nawala yung floaters. Parang mga ulap-ulap. Parang mga ulap-ulap. Pag hindi ko sinusuot. Meron. Ayan. Ayan, o. Gamitin mo na, ante. 8 hours hanggang 10 hours para mabalik. Oo. Ulap-ulap. Parang kidlat ba na gano'n ba? Mga daan-daan ng gano'n. Laga na na. Kaya oo. Pagsulot yan, parang nasyak kanina. Ano ba? Naglinaw man. May strong test to daw. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos, ante. Okay, yung iron spec? Iron spec? Mula noon, nung mga 1 and 2 kasi, wala akong naramdaman pa. Pero pag nung tuwing na siya, ayun, parang lumalabas yung muta. Ayun, doon nagsimula. Tapos, hanggang ngayon, medyo nakakita na ako na medyo maliwanag. Oo, maliwanag na siya. Pero, hindi talaga masyadong kitang-kita ko. Kaya ginaganon ko, ayun, kita ko na ikaw. Pero dati po hindi? Hindi. Ginaganon pa nila ang mata ko. Masin sa doktor, ginaano pa ako, kaya pumunta talaga ako. Di-check nila, yan na imposible naman ito. Hindi naman ako nagsabi na gano'n. Ayun. Ay, salamat naman sa Diyos ko. Itutuloy na niya yung makakita ka. Ako, oo nga. Kaso lang, itong diabetes ko, kailangan alagaan ko rin nga magamot. Kasi yun, ang diabetes ko, napunta sa mata ko. Yun. Malaking tulong.
Ista po. Ilan kami po kayo? 65. Okay. So, maraming salamat po sa paggamit ng iron spec at dito sa oras na niligay niyo sa pag-video dito sa inyo. Napakaganda pong good news po sa amin na isa po kayo na natulungan sa paggamit po ng medical item. Oo nga, salamat po na. Dami nga nagano dito sa akin. Yan, nanay, totoo ko talagang nakakita ka na kung hindi masyadong nakakita, kundi ano lang, kunti-kunti lang. Pero baka sakaling mga ilang buwan, maalis na yung nakabara ng mata ko, yun, makakita na ako. Kaya magpasalamat din ako sa Panginoon, tapos sa inyo na inyong na anuman, natulungan. Kasi iniiyak ko na talaga ito kung mata. Yung anak ko doon sa Juan Saudi, sabi niya, Mama, huwag kang umiyak, huwag kang mag-alala. Pupunta talaga dyan yung nag-ano na Juan, salamin. Mas hindi kami nagkita, pero nagkausap na kami, sige. Ilang buwan nyo na po pala gamit? 1.5 po. Ang gusto ko 1.5 months. Ganun ko. Ayun, medyo... Actually, ang ano po, ang sinasabi lagi ng gumawa po niya, o yung nag-invento, 6 to 10 months. 6 to 1 year, 6 months to 1 year, magkakaroon na ng improvement. So, yung pagkagamit nyo ng salamin, 1.5 months pa lang po, no, nagkaroon na ng improvement. So, abangan mo natin, babalikan mo namin kayo after 6 months na sana mas lalong magtuloy-tuloy at makakita na ho kayo. Yun ho, at maraming salamat po sa ano. Maraming salamat po na sana tuloy-tuloy na po yung program. Basta lagi po namin kayong pupuntahan dito para kamustahin. Tapos para tulong na rin po sa sarili natin. Kumain po tayo ng mga masustansya. Lifestyle po. Kumbaga yung lifestyle natin mas maganda. Para mas combine po yung kagandahan ng salamin at saka yung pagkain po natin ng mga masustansya pagkain. Yan lang po. Maraming salamat.